Yo yo yo, what's up mga bossing? Ayan, maglinis na naman tayo ng tayo ng baka. Tulak natin sa kabila. Yan, pakita ko lang sa inyo yung mga baka namin na ginagatasan. Yan. Yan, mga milking cows yan. Ito mga baka na yan. Yan, hanggang dun sa dulo. So, ayan. Yung total na ginagatasan namin na mga baka is around mga 1,200 na baka. Ayan. So, tapos yan. Maglilinis muna tayo ng nila. Ng kulungan. Ika nga. Tutulak lang natin sila doon sa kabila para malinis natin tong tayo dito. Hey, dito sa farm kahit di ka marunong mag-English pwedeng-pwede ka dito dahil di ka naman madalas makapag-usap sa mga Canadian dito. So, lagi mo kasama mga baka. So, madalas mo lang sabihin dito, hey, up. Yan lang. Walang hindi ka mag-no-nosebleed ba? Yan lang. Yan. Hindi ka mag-no-nosebleed dahil mga baka lang na may kausap mo, di na marunong yan. Tingnan niyo ako, kahit di ka marunong mag-English, pwede kang dito sa Canada or somewhere basta sa farm, dairy farm worker. Hindi mo naman kailangan ng mga English na kahit maging fluent ka dahil dito ka lang naman naggagatas ka, naglilinis ka na ngayon. Tulad ng gagawin ko ngayon. Hey, up! Yan, basic. Hey, up. Go. Yan lang mga bossing. Hey! Go. Yan, sabi ko sa inyo mga advantage dito yung advantage muna dito sa pagtatrabaho dito sa dairy farm worker. As a dairy farm worker dito sa So sa dairy farming dito sa Canada, kagandahan sa dairy farm, libre ang bahay. Kasi malaki din yung ng bahay. Kumbaga, magkano ka ng bahay dito, mangungupahan ka, magkano din yung abutin, lalo pag kasama mo yung pamilya mo, hindi ka naman pwedeng isang kwarto. So magkano ka, mangungupahan ka, babahay ka ng almost 2,000 kung pamilya kayo. Pero kung mag-isa ka siguro, pwede na siguro yung yung kada room mga 800 yata o 700 ganun. Yan. Tapos dito sa farm, unlimited oras mo, walang kahit ilang oras ka mag-exceed ka sa 40 hours per week, okay lang yan. Kasi kumbaga hindi siya kasama sa ng labor na 40 hours per week ganun. So, unlimited. Talagang magtatrabaho ka. So, yung tatrabahuhin mo, malaki na may kikitain mo. Pag masipag ka, malaking kikitain mo. So, yung sasahurin mo dito, siguro, sumasahod ka ng aabutin ka ng 230K. 230K. So, sa 70 hours mo na mag-work ka sa per week, siguro aabutin ka ng 230K. Siyempre, hindi pa naman buo yun na 230K dahil yun nga, may mga tax na mababawas aside sa tax, yung mga CPP saka yung mga ayun, yung mga babawas na yun para din naman sa'yo dahil yung iba sa EI gano'n kunyari, tas yung madisgrasya ka, meron kang makukuha kahit na hindi ka nagtatrabaho. Ayun nga, dito sa farm, libre ang transportation. Tapos minsan pag libre yung baka. Siyempre, pag magkakatay ng baka, bibigyan ka ng baka. Libre yung yan. Siyempre, nakakasawa na po, laging baka. Ayun na nga, nasabi ko kanina, 230K. So, hindi pa linis yun. Yung magiging all-in mo doon siguro, mga nasa 150,000 yung magiging monthly mo. So, 150,000, syempre, kung mag-isa ka, babawasan mo meron ka pang yung mga kailangan mo, yung mga daily needs mo, yung pagkain, mga toothbrush, ganun. Siguro,
kung mag-isa ka, matipid ka, makakapag save ka ng mga 130 o 120k per month. Kumbaga, ayun na, linis mo na yun, hawak mo na yun. Dahil wala ka ng mga side sa wala ka ng mga babayaran eh. Wala kang babayaran na bahay, wala kang babayaran na sasakyan. So, yung consumption mo sa bahay, yun lang. Kung pwede mo siyang, pwede kang depende sa'yo kung magastos ka, at least, magastos ka, less yung masisave mo dahil siyempre, ikaw nag-i-spend. Kumbaga, bili ka ng sapatos, bili ka ng kung cellphone. Pero okay lang din naman yan, kaya naman eh. Dahil sa laki na sinasahod mo, kumbaga, compare mo sa ibang lugar na hindi mo naman naabutin yung gantong range ng sinasahod mo. Yun lang, talagang kailangan mo trabahuin. Yung trabaho dito sa farm ay talagang iba din. Pero di naman ganun kapagod. Siyempre, sa araw-araw mong ginagawa, kumbaga minsan napeped up ka na rin. Kumbaga, yun lang. Pero siyempre, pera yan, dollars, yung usapan na yan. Hindi mo naman kikitain sa Pilipinas yung kinikita mo dito, di ba? Ayun nga, kung talagang hindi ka magastos or talagang malaking masisave mo, malaking mapupundar mo, kumbaga makakapag-ipon ka. Hey! Yan, basic lang yung trabaho. Hindi naman hey! Tulak mo lang yung mga baka, hindi ka naman pwedeng, kumbaga, hindi ka naman makikipag-Englishan ng talagang ka. Kaya ako, undergrad, hindi naman ako baga, high school graduate lang ako, pero yan, nakaabot dito tayo sa Canada. So, kumbaga, may chance pa talaga kahit nag-high school graduate ka lang. May chance talaga makapag-ibang bansa ka. Tulad pumunta ka dito sa Canada or somewhere in New Zealand, ganun. Kumbaga, wala namang dito yung educational background eh. Importante dito, masipag ka, maganda ka magtrabaho. Yan. Tingnan mo dito, yung mga kasamahan ko, di man din marunong mag-English, yung mga Mexicano dito, mga Guatemalans. Wala, pare-pares lang, hindi ako marunong mag-English. Hey! Go! Yun, tapos, yung kakaltas sa'yo, yung tax na kinakaltas sa'yo, sa every month na pagtatrabaho mo, yung kinakaltas, every year, may marireceive ka naman sa kanila. Siguro, tulad ako, last year, naka-receive ako ng 4,700. So, i-times nyo sa 41 pesos sa Philippine money yun. So, kahit paano, kung gusto ko magbakasyon, pantikit na rin yung pangpawi. Kumbaga, naasahan ko na rin yun. So, pero hindi lagi ganun kalaki. May time na pag nag-exceed ka, mas malaki. Kumbaga, less na yung makukuha mo. Minsan hindi ka maabuti ng 2,000 or ganun. Yun. Tara, maglinis muna tayo. Linis natin itong kain ng mga baka.
Yun, mga... Ayan, para sa akin, para sa akin, life-changing ang Canada. Yun, para sa akin. Kasi, baga, nandito, kasama ko ang pamilya ko. Pagka uwi ko, kahit pagod ako sa trabaho, makita ko lang yung mga anak ko. Kasama ko yung asawa ko. Tapos, siyempre, may tagaluto ka pag uwi. Hindi ka tulad mag-isa ka lang. Yun lang. So, yun na muna sa mga yun, bossing. Hanggang sa uli natin pagkakwentuhan. Natin, subaybay lang kayo. Sa ngayon, wala pa akong marirecommend na, na agency, na legit na agency na para makapunta dito. Ayun, see you. Bye-bye. Thank you. Thumbs up.